Sa kanyang State of the Nation address o SONA nitong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang investigasyon ng pamahalaan sa umano'y flood control scandal. Binanggit din ng Pangulo na ayon sa Office of the Ombudsman, malapit nang maisampa mga kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Agad namang dumipensa si Romualdez at iginiit na wala siyang nilabag na batas at handa raw niya itong patunayan. Kinilala naman ng Office of the Ombudsman na naging pahayag ng Pangulo at nagpasalamat na hinayaan umano nitong malayang gampanan ng tanggapan ang mandato nitong magsagawa ng investigasyon at sundan ang ebidensya saan man itong mantong, kabilang na ang case build-up laban kay dating House Speaker Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naglabas na ang kanilang preliminary investigation team ng kautusan kay Romualdez at sa iba pang respondents na magsumite ng counter-affidavit kaugnay na mga reklamong plunder, graft at money laundering. Sa oras na matanggap nila ang order, meron silang 15 araw upang magsumite ng kanilang counter-affidavit. Kabilang sa mga aligasyon laban kay Romualdez ang umano'y pagtanggap ng kickback o perang inihatid ng mga dating sundalo. Pero si Senador Rodante Marcoleta na nauna pang nakasuhan kaysa kay Romualdez, negatibo ang naging pahayag sa Pangulo. Isa sa mga pinuna ng Senador ay ang hindi direktang pagbangkit ng Pangulo kay Romualdez bilang dating House Speaker na malapit na umunang pagkasuhan ng Ombudsman. Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker. Maraming former speakers. So, yung ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayari ito. Ngayon, kung halimbawa ito ay napakalaking mensahe para sa ating bansa. Dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Di ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagagawa. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuan. Nasaan si Manny Bunuan? Nasaan si Pangandaman? Nasaan si Bersamin? Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Ricky Pulayba. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko parati, mas marami pang nakasuhan dun sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kaysa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Samantala sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Marcos, inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban sa nakaupong Usuwag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Hindi na dumalo sa SONA si Ang at tumiretso sa Sandigan Bayan upang maghain ng piyansa. Ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, voluntaryong sumuko ang kongresista noong hapon ng Lunes, July 27, 2026. Naglagak siya ng 90,000 pesos na piyansa para sa isang bilang ng kasong graft. Wala nang iba pang akusado sa naturang kaso. Nag-ugat ang graft case laban kay Ang sa isang kontrata ng isang korporasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkakahalaga ng mahigit 5.9 million pesos. Ayon sa reklamo, may 500 shares of stock umano ang kongresista sa naturang korporasyon. Ayon sa Ombudsman, labag sa ligang batas ang pagkakaroon ng sinamang miyembro ng Kongreso ng pinansyal na interes sa mga proyekto o kontrata ng pamahalaan. Si Ang kauna-unahong kongresistang nakasuhan sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Bagamat mainit ang panahon, mas naging mainit ang pagtanggap ng Filipino community kay Vice President Sara Duterte sa kanyang kauna-unahang pagbisita dito sa United Kingdom. Ganito sinalubong ng libo-libong Pilipino si Vice President Sara Duterte sa pagtitipong Mahalin Natin ang Pilipinas sa Marble Arch sa London nitong Sabado. Sa kabila ng mga batikos at isyong kinahaharap ng kanyang tanggapan sa Pilipinas, ipinakita ng maraming overseas Filipinos ang kanilang patuloy na suporta sa pangalawang Pangulo. Sa kanyang talumpati, lubos ang pasasalamat ni Duterte sa mga kababayang anyay hindi kailanman tinalikuran ang kanilang pamilya. Ang susunod
Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ilang araw bago ang kanyang pagbisita sa United Kingdom, lumabas ang mga pinakahuling survey bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nananatiling mataas ang approval, satisfaction at trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, ito ang naging reaksyon ng bise. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Matatanda ang mula pa noong 2023 ay iginiit ni Duterte na nakararanas na raw ng panggigipit ang kanyang opisina. Sa kabila nito, sinabi niyang nananatili siyang nagpapasalamat sa tiwala at suportang patuloy na ibinibigay ng mga Pilipino. Nang kamustahin naman siya ng SMNI News matapos ang programa. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. Samantala, pinasinungalingan naman ng bise ang kumakalat na usap-usapang maaari siyang magbitiw sa pwesto habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. May bali-balita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Iginiit ni Duterte na wala siyang balak magbitiw sa pwesto at muli niyang pinasalamatan ang kanyang defense team at ang mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa Office of the Vice President. Para sa maraming kababayan natin sa United Kingdom, naging espesyal ang pagbisita ng bise dahil dito nila naipakita ng personal ang kanilang paghanga at pagkalinga sa pangalawang Pangulo. Kaya naman kahit tapos na ang kanyang talumpati, nanatili pa rin ng bise ng mahigit 2 oras upang makipagkamay, makipag-usap at makapaglaan ng oras para sa isang photo opportunity kasama ang mga dumalo. Kung nakikita niyo po mga kapartner sa aking pong likuran, dyan po sa loob o sa ilalim ng tent, nariyan po si Vice President Sara Duterte. At ito naman pong pila dito po sa baba, sila po yung mga kababayan natin na naghihintay upang makapag-picture kasama po ang ating pong pangalawang Pangulo. Magandang hapon po sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ako po si Jerome Duterte. Isa po akong nurse dito sa United Kingdom. Message po kay Sara. Sara, just stay strong.
We know what you're fighting for, and we're behind you. So for the Philippines, we're still 1 year away for 2028, and when that time comes, it's time for retribution. We'll bring him home. At maraming salamat sa pagbisita ng ating mahal na VP Sara dito sa mga kapwa OFW dito sa London at nagmamahal sa aming mga OFW. At sa mga nag-in-pitch kay VP Sara, tigilan nyo na yan dahil wala naman katotohanan lahat ng mga sinasabi nyo. Sana sa darating na halalan ay patuloy natin siyang suportahan at mabuhay ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. VP, thank you sa lahat ng mga paghihirap mo, lahat nasa shoulders mo. Tapos sinasabi pa namin na gusto ka namin maging presidente, napipressure ka, pero nandito naman yung mga supporters nyo. Kinabukasan, lumipad naman si Vice President Sara Duterte patungong the Netherlands para sa susunod niyang mga aktibidad. Mula rito sa Marble Arch, London, United Kingdom, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.